sa $100 million o 4.7 billion pesos ang perang naipuslit sa Pilipinas sa pamagitan ng mga kasino at ilang bangko. Iniimbestigahan na ng AMLAC o ng Anti-Money Laundering Council ang ulat tungkol sa di umano'y money laundering. Nagsasagawa rin daw ng sarili nilang investigasyon ang PAGCOR o ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa mga di umano'y sangkot na kasino. Pero para sa isang senador, napapanahon na para amyendahan ang batas patungkol sa money laundering. May report si Marisol Abduraman. Ayon sa isang report ng Philippine Daily Inquirer, may $100 milyong o katumbas ng mahigit 4.7 bilyong piso ang di umano na ipuslit at naipasok sa iba't ibang bangko sa Pilipinas na posible daw na idaan sa mga kasino. Iniimbestigahan na raw ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang naturang report. Nagsagawa na rin daw ng hiwalay na investigasyon ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Hinihintay na rin daw nila ang sagot ng kasino na tinutukoy sa naturang ulap. Ayon kay Senator Serge Osmeña, chairman ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, masama raw ito para sa imahe ng Pilipinas na itinuturing na weakest link sa laban kontra money laundering dahil sa butas umano sa ating batas. Taong 2001 nang maipasa ang anti-money laundering law sa bansa. Noong 2013 una itong naamyendahan, pero sa tingin Osmeña, dapat na ito muling amyendahan matapos ang panibagong insidente ng money laundering. Ang nakababahala raw, baka drug money pa ang sinasabing halagang nilaunder dito at inilabas lang ulit. Ipinaubayan na ni Osmeña sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-iimbestiga sa mga bangko. Pero sa panig ng Senado, dapat lamang daw itong magkaroon ng Senate inquiry kaugnay nito. Kung hindi kasi masusolusyonan, tiyak daw na may masamang epekto ito. Magiging restrictive ngayon yung international banking arrangements natin at wala na gusto makipag-business sa Philippine banks. For example, if our Philippine banks are not allowed to do international businesses, that cuts us off from the rest of the world. No? Bukod sa kasino, hindi rin saklaw ng batas ang real estate at art. Marisol Abduraman, GMA News.